Ang aralin sa video na ito ay mga bahagi ng pahayagan. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga ito. Narito ang tala ng iba't ibang bahagi ng pahayagan. Unang bilang, pangmukhang pahina o front page. Ang pangmukhang pahina ang unang pahina ng pahayagan at nagsisilbing mukha nito. Dito matatagpuan ang pinakamahalaga at pinakatampok na balita ng araw. Kadalasan ay may malalaking pamagat, larawan at maiikling buod ng balita. Layunin nitong agad makuha ang atensyon ng mambabasa at magbigay ng mabilis na ideya kung ano ang mahahalagang pangyayari sa kasalukuyan. Ikalawang bilang, balitang pandaigdig o international news. Ang balitang pandaigdig ay tumatalakay sa mga pangyayaring nagaganap sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Saklaw nito ang politika, digmaan, diplomasya, sakuna, ekonomiya at iba pang isyung may pandaigdigang epekto. Mahalaga ito upang maunawaan ng mambabasa ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa at ang implikasyon ng mga pangyayaring ito sa global na komunidad. Ikatlo, balitang lokal o local news. Ang balitang lokal ay nakatuon sa mga pangyayari sa loob ng bansa, partikular sa mga rehiyon, lalawigan, lungsod at barangay. Kabilang dito ang balita tungkol sa pamahalaan, edukasyon, kalusugan, krimen at iba pang isyung direktang nakaaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Layunin nitong ipaalam sa publiko ang mga kaganapang malapit at may agarang epekto sa kanila. Ikaapat, editorial o pangulong tudling. Ang editorial o pangulong tudling ay bahagi ng pahayagan na nagpapahayag ng opisyal na opinyon ng patnugutan ukol sa isang napapanahong isyu. Hindi lamang ito naglalahad ng impormasyon, kundi nagbibigay rin ng pagsusuri, paliwanag at paninindigan. Layunin ng editorial o pangulong tudling na gabayan ang mambabasa sa pag-unawa sa isyu at hikayatin silang mag-isip at kumilos ng may kamalayan at pananagutan. Ikalima, balitang komersyo o business commerce news. Ang balitang komersyo ay tumatalakay sa mga usaping pang-ekonomiya tulad ng negosyo, kalakalan, industriya, pamilihan ng salapi o stocks, presyo ng bilihin at kalagayan ng ekonomiya. Mahalaga ito lalo na sa mga negosyante, namumuhunan at mamamayang nais maunawaan ang galaw ng ekonomiya at kung paano ito nakaaapekto sa kabuhayan at pamumuhay. Ika-anim, anunsyo klasipikado o classified ads. Ang anunsyo klasipikado ay naglalaman ng mga patalastas na nakaayos ayon sa kategorya tulad ng trabaho, paupahan, ibinibenta, serbisyo at paanunsyo. Karaniwang maikli at direkta ang mga pahayag dito. Layunin nitong magsilbing tulay sa pagitan ng mga taong may pangangailangan at mga taong nag-aalok ng produkto o serbisyo. Ikapito, obituaryo o obituary. Ang obituaryo ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng balita tungkol sa pagpanaw ng isang tao. Karaniwang isinasaad dito ang pangalan ng yumao, edad, petsa ng kamatayan, maikling talambuhay at detalye ng burol at libing. Layunin nito na magbigay galang sa yumao at ipaalam sa publiko ang mahahalagang detalye kaugnay ng kanyang pagpanaw. Ikawalo, palakasan o sports.
Ang palakasan ay tumatalakay sa mga balita at ulat tungkol sa iba't ibang uri ng sports, lokal man o pandaigdig. Kabilang dito ang mga resulta ng laro, tala ng manlalaro, pagsusuri ng laban at mga isyung may kaugnayan sa mundo ng sports. Layunin nitong magbigay impormasyon at aliwin ang mga mambabasang mahilig sa palakasan. Ika-9, panlibangan o entertainment. Ang panlibangan ay bahagi ng pahayagan na nakatuon sa mundo ng aliwan tulad ng pelikula, telebisyon, musika, teatro at mga kilalang personalidad. Dito rin makikita ang mga balita tungkol sa palabas, konsyerto, parangal at tsismis sa showbiz. Layunin nitong magbigay aliw at pahinga mula sa seryosong balita. Ika-10, lifestyle. Ang lifestyle ay tumatalakay sa pamumuhay ng tao, kabilang ang moda, kalusugan, pagkain, paglalakbay, relasyon at personal na kaunlaran. Nagbibigay ito ng mga payo, trend at inspirasyon upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mambabasa. Layunin nitong maghatid ng praktikal at makabuluhang impormasyon na maaaring iangkop sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.